Welcome back to another great episode of Zion on Air, your choice of Saturday hangout where we talk anything and everything that will encourage us about our Christian life. Now, I am your host, Jesse Bernales, and let me welcome you in today's great episode. And thank you always for supporting Zion on Air. So meron po akong lambing lamang po sa inyo, no? Tatlong bagay lamang. Ngayong hapon na to, so please like. Yes, you heard that right. So thumbs up today's episode ang ating mga kaibigan. So please like and don't just like, but we would like you to share. Yes, tama po yan. So pag na-like nyo ng episode po natin, please share as well. And most importantly, please tag your friends in today's episode. Just put those names. Kung sino man maalala mo, whoever those are, please do that. So again, like, share, tag your friends in today's great Zion on Air episode. Now, hopefully, you all are doing well. Usong-uso ngayon ang sipon, sakit ng, like ubo, sakit ng lalamunan, and all those things. Now, hopefully, you guys are doing well. So please do load up in liquids, vitamin C's, and for those healthy, please keep it that way. Now, let me do some quick shout-out yung mga tipong kanina, mga 3:58 pa lang, nag-live. We will start playing the music and live na. And right away, they were here. So, magandang hapon, of course. Kana Deacon Bong for watching, kana Kuya Ding for watching as well, and Tom is watching in the background, and many more. So, again, please don't forget to tag your friends so they can watch today's very special episode. Now, to our watchers, if you have any questions or comments, or gusto mo lang mag-comment or mag-react, that is more than welcome in today's activity natin. So please type it up in our comment section here in Facebook Live. Yung mga questions natin, guys, I'll do my best to answer those with our speaker or our guest today natin rather. Yan. Sige. So without further ado, guys, let's get today's episode running. Talagang super excited na ako. And we've been praying about it, and today is the day of this particular guest natin as well. Now, what we're going to be talking about is being a pastor is the highest calling, but it is not an easy task. Kasi being a pastor comes with its own set of challenges, pressures, and standards, especially to live up to. In today's episode, to share his experiences in pastoring, let's welcome our guest, no other than Pastor Ephraim Panganiban of Community Baptist Bible Church in Quezon City. Magandang hapon sa iyo, Pastor Ephraim. Okay, so magandang hapon sa iyo, Brother Jesse, at sa lahat ng libo-libo mong mga followers on Facebook. Yan. Alam mo, gusto ko yan, Pastor Ephraim. Minamanifest na natin, libo-libo, hindi lang libo. Hindi lang isang libo, pero libo-libo at marami pang iba. Ayan. So maraming salamat, Pastor Ephraim. Again, before we start, how are you, Pastor Ephraim? Kamusta? How's everything running from your end po? Sa biyaya ng Panginoon, okay naman. Alam naman natin na ang Diyos ko magpala sa gana. Yan ang gusto ko sa inyo, Pastor Ephraim. Talagang, I like the smile, Parang ngiti nyo pa lang, nakakahawa na. At sigurado, you and your family are blessed and your ministry as well. Now, you know what, Pastor Ephraim, hindi na tayo papaligoy-ligoy pa. Let's talk about your ministry. Pero bago ang lahat, pwede mo bang ikwento sa amin, Pastor Ephraim, your testimony of salvation? Saan nangyari? Kailan? Paano? So we can be inspired by that story, Pastor Ephraim. Okay. So, una, magandang hapon sa bawat isa. Siguro naririnig nyo yung background music. Mayroon kaming practice kasi nga medyo nahirapan kami doon sa bahay kasi biglang nawala yung kuryente namin doon sa aming lugar. Siguro inaayos ng Meralco. So, pero patungkol doon sa iyong sinasabi, Brother Jess, patungkol sa aking patutuo ng kaligtasan, ako'y naligtas nung ako'y 17 years old pa lang. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hindi naman tayo katulad ng iba, bagamat hindi ako katulad ng ibang mga kabataan noon na masasabi nating palasak yung buhay, pero alam natin na lahat ng tao makasalanan. So may religion din ako, pero of course we do believe that God said that all men are sinners. At yung tatay ko kasi lay preacher siya ng UCCP, United Church of Christ in the Philippines.
for 28 years. So kaya nagsisimba kami sa protestante. Nanay ko dati, siya naman nung bata ako, siya ay apostolada. Kaya magkaaway yung dalawa, no? Yung isa katoliko, yung isa protestante. So yung nanay ko, siya yung nagpatayo ng gusaling sambahan ng katoliko doon sa aming lugar. So sa pamagitan ng kanyang mga pagpapapiesta, so yung mga yung kandidatahan, di ba? So may pera, may money involved doon. So yung nanay ko ang kumakalap ng pera, pundo para doon sa kanilang simbahan. Yung tatay ko naman, siya naman yung nagpatayo ng simbahan ng protestante. Kaya yan yung background ko. Pero way back in 1988, 17 years old ako noon nung napunta ako ng Manila. So medyo biglaan din yon kasi yung taga Mindoro pala ako eh. So taga Abradilog, Occidental Mindoro. So doon ako nag-aral sa isang Catholic school, yung under ng SBD, Societas Verbo Divini, yung Divine Word Society. During that time, hindi pa naman ako talaga ligtas that time, ano? So na-expose lang ako sa pananampalataya ng Baptist. Noong 17 years old ako na napunta na dito sa Manila. Napunta naman ako dito sa Manila, it is because of because in our place naging battleground siya between the NPAs at saka ng Marines at saka Scout Rangers during the time of Cory Aquino, 'di ba? Pinalaya niya yung mga CPP NDF leaders, kaya during that time dumami talaga yung mga makakaliwang grupo, and yung aming bayan nakubkob ng mga leftist yung mga NPA. So we have to go to Manila. Sabi ng tatay, nanay ko, doon na kayo sa Manila kaysa dito magulo sa atin. So and then umaattend ako doon sa church nung kapatid ko na yung babae kong kapatid kasi asawa siya ng pastor ng Baptist. So umaattend ako doon. So nakikipag-join ako doon sa mga activities, knowing na akala ko ligtas ako, pero hindi pala. And then sa Baptist kasi, sa ating pananampalataya, we are taught to read the Bible, to have devotion, to have our quiet time. So ginagaya ko yun. So nagbabasa ako ng Bible from the book of, actually ang naalala ko ay I was reading the book of Matthew hanggang Matthew, Mark, Luke, and John, then Acts, then napunta ako doon sa book of Romans. Doon ako kinausap ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So I accepted the Lord Jesus Christ. That was summer of 1988. Sayang nga lang kapatid kasi walang nagsabi sa akin na tandaan mo yung date na kung saan tinanggap mo si Jesus Christ. Pero tinanggap ko si Jesus Christ, alam ko yung mga alas 9 ng umaga, at sabi ko sa Panginoon, yes, I do have religion, yes, I do have some good works, but that is not enough. I know I am a sinner and I need Jesus Christ to come into my life. I need Jesus Christ because He is the Savior. So I accepted the Lord Jesus Christ that day. So yun yung aking pan. Bago October 19, 1988, doon ako na-baptize. Sa Santa Mesa na ako na-baptize kasi walang baptistry yung church namin that time. So, good. Thank you, Pastor Ephraim, for sharing that story. Pero Pastor Ephraim, nakakatuwa. If you look back, you practically grew in the church po, no? Kasi sabi niyo po, your dad is a pastor in UCCP, your mom is active also in church work, kaya lang, the different churches. Pero Pastor Ephraim, looking back, how is that for you growing? Kasi parang two different religions, two different practices, and yet you found yourself in a different religion altogether. So how did that sit on you, Pastor Ephraim? Wow, ang daming katuruan, daming aral. So what's right? Anong tama? Parang ganun. So naalala ko kasi nung bata pa ako, yung nanay ko, siya nga yung nagpapapiesta, siya lagi ang nagpapalabas ng estandarte ng mga icons o idols para igala to sa aming buong baryo. Alas 3 yun ng hapon. Naghahanap siya ng mga magbubuhat ng rebulto. So one time, sabi nung kanya mga kasamahan,
So, di rin yung pangalan ng nanay ko, Glyceria. Sabi gano'n, sa inyo naman dapat pumunta itong ating Holy Rosary at saka itong ating puon. Kasi napapansin namin na yung pagka magkakaroon ng rosary, lagi sa ibang bahay. Pero minsan, ikaw yung leader namin, hindi namin na ranasan na doon sa inyo magdasal. So, nagpaalam yung nanay ko sa tatay ko. Sabi niya, pwede ba dito dalhin yung istandarte o yung rebulto, yung puon, at saka yung banal na rosaryo daw. So, yung tatay ko, palibasa protestante yon, nagalit siya. Ayaw niya, sabi niya, pagka ipinasok niyo yan sa bahay ko, itatapon ko yan, sabi niya gano'n. So, nanay ko naiyak siya, ah hindi niya alam kung saan siya tutungo, kung sino magko-comfort sa kanya. Nakita niya yung Bible na luma doon sa bahay. So binuksan niya, sakto naman Exodus 20 ang binuksan niya, yung wag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, wag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. And then from that time, na nakungusap ang Panginoon sa kanya, at nagbago din siya ng relihiyon, naging protestante na siya. Naging protestante siya. Thank you for sharing, Pastor Ephraim. So talagang, well, galing, how God worked in different ways, for your mom at that time also, Pastor Ephraim, makakilala rin sa Panginoon. So nakakatuwa din naman. So pag-usapan naman natin, Pastor Ephraim, so ikaw, syempre, so Protestant na, your parents, now you came to Manila, as nakwento nyo nga, mula sa Mindoro. O paano naman po nangyari yon? Sabi mo kanina, Pastor Ephraim, if I quote it, sabi mo, you thought save ka na, pero hindi pala. So, paano mo na-realize na, teka, di pa ata ako ligtas, Pastor? Parang ganun. Kasi sa church, di ba, sa mga churches natin, ay tinuturo kasi hindi yung baptismal regeneration. Kasi sa iba, pagka ikaw baptized na, Kristiyano ka na daw. Kasi I was baptized before when I was in grade 4 sa protestante nga. Sabi nung pastor sa tatay ko, yan, parindante, yung anak mo pa na, Kristiyano na. So kaya akala ko Kristiyano nga ako. So, yung 'di ba, baptismal regeneration. But when I came to Manila, doon ko na-realize through the preaching of the word na hindi pala doon sa pagpapabaptize tayo maliligtas, kundi doon sa pamamagitan ng ating personal na pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon Kristo, that Jesus Christ is the only Savior of the world at siya ang dapat nating kilalanin, tanggapin. So, pero may dagdag ako sa iyo, 'di ba? Nanay ko naging protestante siya. Bago ako naman, nung naging pastor na ako, hindi mo ba alam, nung 2013, they asked me to baptize them. So, kasi yung tatay ko, tinanong ko naman siya, tay, kasi di ba protestant siya. Sabi ko, tay, ikaw ba talagang totoo ka ba ligtas? Sabi niya, oo, nung 20 years old pa lang ako, tumanggap na ako sa Panginoon Jesucristo through a Jewish missionary, sabi niya. Yung nag-share sa kanya, isang Jewish Christian. So, ganun po ba? So, alam niyo kung saan kayo pupunta. Sabi ko sa kanya, oo naman, sabi gano'n. So, that's why I baptized him. Kasama ng nanay ko at yung, actually, 13 sila na binaptize ko doon sa Mindoro. Sila yung naging core group ng isang church doon ngayon. So, bagamat ang tatay ko namatay na, nawala na. So, pero ando pa rin yung church. So, under Pastor Manalo, Pastor Derek. Amen, Pastor Ephraim. Now, nakita ko yung glow sa iyong ngiti, Pastor Ephraim, kasi that is the joy, that is the joy to you as a son, na na-assure mo yung parents mo, di ba? And the whole family as well, di ba? Na influence and found the real Jesus in their lives. So maraming salamat for sharing that, Pastor Ephraim. Now, let's dig deeper on that one, Pastor Ephraim. So thank you for sharing to us yung salvation history or testimony mo rather. But going into full-time ministry is a totally different ball game. Kasi lahat naman tayo, sige, okay, naligtas tayo, you go to church, but going to the full-time, ibang usapan yan. How did that happen to you naman, Pastor Ephraim? Like, syempre, na-save ka, then what led you to a life of a full-time ministry? Okay. So, noong 1988, nung pumunta ako dito sa Manila, yung tatay ko nagbigay sa akin ng pera para mag-enroll sa college. Pero hindi pinahintulot ng Diyos yun na ako'y magpatuloy sa secular school.
So, kasi hindi ako natatanggap doon, yung pala, magsasarado na yung school. That was Ortañez University. So, doon sana ako mag-enroll. Pero, every time na magpunta ako sa registrar's office, laging sinasabi nila, wala pa, hindi pa nag-open. Yung pala, magsasarado na yon. So, ngayon, sabi ko, parang kinuklose sa akin yung opportunity to be enrolled sa secular school. So I decided to go to Bible College. So sa yung dati Manila Baptist Bible College pa, MBBC, yun ngayon ang tinatawag nating Asia Baptist Bible College sa Santa Mesa. So ako naman ay naantig yung puso ko dahil sa series of conferences na inatinan ko at nakita ko yung isang presentasyon. Nung una, uso pa yung mga slide presentation at saka yung mga tinatawag nating ano pa to, film showing. So I was inspired by the life of Nikolai, yung Russian young people that was persecuted because of his faith. So kahit na persecuted, nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. So nagsuko ako ng buhay sa Panginoon noong 1988 din. So, and then, nakagraduate ako sa ABBC ng 1991. So, I entered 1988, 1991, third year college, yung graduate of theology. So, nakatapos ako sa Santa Mesa. I was 19 years old that time. So, then pansamantala nagtrabaho ako muna sa SM Mega Mall. General warehouseman ako diyan dati ni Mr. Mercado, isa sa kontratista ng DMCI na nagawa ng SM diyan sa Mega Mall. So after a year, umalis ako, hindi nag-aral ako sa dito sa PNU, Philippine Normal University. And then noong 1996, may isang pangyayari na kinakailangang mag-resign yung pastor namin. I was fourth year that time sa Philippine Normal, taking Bachelor of Science, Bachelor of Secondary Education, major in Social Sciences. And then, nagpa-practicum na nga ako noon, nung ako'y tinawag. That was September 15, 1996 when I became a pastor. So, yun yung, pero bago yon, I was also contemplating na tumakbo na lang kasi, mukhang ako ata ang napipisil dito sa church, napapalit do sa dating pastor namin. So, parang pakiramdam ko, hindi ako fitted, I am not suited for the position kasi, I am a self-effacing person. Alam nyo, yung may pagkamahiyain. So, hindi ako yung tao na, na alam mo na may alam niyo yung mukha ko hindi ganoon pangharap sa camera ba. Ganon. So, kaya nga sabi ko kay Pastor Jeremiah, bakit ako ang i-interviewin niyo kasi hindi naman ako ganoon ka vocal at saka medyo mahiyain talaga. Yeah. But thank you, Pastor Ephraim, kasi when you went through the history po, talagang nakakatawa kasi you can still remember the dates, as to how it worked, and kaway-kaway po sa mga graduates also ng ABBC. So ikaw pala, Pastor Ephraim, ay taga Asia Baptist Bible College pala, So marami tayong nanonood right now. It's like sina Pastor James Montenegro also is watching with us. That's why they're saying hi to you also, Pastor Ephraim. Na talaga nakaka-bless ang inyong history on what led you from the time you got saved to the time that you take on full-time pastoring. Pero Pastor Ephraim, di ba? Kasi of course, like if I look at your history, nag-aaral ka na to become a teacher. Tama, no? Pastor Ephraim, that's what you want. Yet the Lord changed the direction na parang instead na mag-teacher ka or teacher Ephraim, naging Pastor Ephraim. Was there a struggle ba, Pastor Ephraim, na teka, maybe I want to be a teacher, pero medyo parang pagpapastor, may ganun bang struggle na parang kailangan pag-isipang mabuti para sa'yo, Pastor Ephraim? Meron din.
Kasi noon, fourth year nga ako, graduating ako. Pero itinuloy ko yon sa biyaya ng Panginoon, natapos ko din. And then I took up yung licensure exam, biyaya ng Diyos, nakapasa din naman tayo doon. So yung sinasabi mo na struggle, siyempre, doon na din pumapasok, di ba? Kasi sasabihin mo, oh, I have a license to teach, bakit hindi ako magtuturo? So alam naman natin na yung mga gawain, especially kapag hindi pa ganong kalakihan, so medyo hirap mag-suporta ng pastor. So pero sabi ko naman sa Panginoon, so hindi ako magtuturo ng high school, sabi kong ganon. So yun naging puso ko sa Panginoon, hindi ako magtuturo ng high school. Pero at the back of my mind, mayroong another option that times. Kaya ako nag-aral ako ng master's degree sa doon din sa Philippine Normal, taking up yung sa social science this yung field, yung yung specialization ko. Kaya lang sabi kong gano'n, parang nanluluko ako nito. So kasi 'di ba? Hindi ka nga magtuturo ng high school, pero ano naman itong ginagawa mo, nag-aaral ka ng master's degree para naman sa maging instructor ka sa college, di ba? So parang wala din. Kaya yung pa ko, thesis writing na lang actually ako dun eh. So iniwan ko yon. Hindi ko na itinuloy yon. Yung sa Philippine Normal ko na master's degree sa education, hindi ko siya itinuloy. Kasi nga, parang sa akin temptation yon na 'di ba? Lalo pa yung aking isang kaibigan, pastor din yung isa, pero hindi naman siya pastor ng Baptist, pastor siya ng UCCP din. Sabi niya, I have a friend doon sa Makati, sabi niya, Christian school yun. Maganda ang bigayan doon, sabi niya gano'n. Do you want to submit an application, and then parang ibaback up niya ako doon. So sabi ko, hindi na lang. Sabi ko, papastor na lang talaga ako. Thanks for, alam mo, Pastor Efrain, pag pinakinggan mo siya, nakakatawa, no? Pero siguro nung time that these things are being offered to you as an option, there really is a struggle. Kasi Pastor Efrain, parang if you think about it, wala namang mali, di ba, Pastor? Parang practical lang and all. But I'm glad that the Lord is leading you and you answered to the call to become a pastor. Sige, bago tayo pumunta dyan, let me just do some quick shoutouts, Pastor Efrain. Nakakatawa, ang daming nanonood sa atin ngayon, ano? Like for example, si brother ko kay Mata, my brother-in-law is watching all the way from Qatar. Tapos si Sir Mark Borbe, is a fellow in Christ as well, is watching all the way from Dubai. At marami pang nanonood. So yung mga kaibigan namin nanonood sa labas ng bansa, good morning, good afternoon, and good evening, ano, kung nasa ang bahagi man kayo ng mundo. Tapos ito pa, so Efrain, may mga guest din tayo, si Miss Nida Palma at si Miss Annalisa Lacuna. Maraming salamat for joining us. At ito, Pastor Efrain, sabi ni Pastor Eric Veleso ng Infanta Quezon, abay siya daw ay mahiyain din, parang ikaw din. Ayan. Yeah, so nakakatawa. Pero ito, Pastor Efrain, talagang I just have to read it ha. Sabi ni, may nagsabi, ang pogi po ni Pastor, ang pogi niya daw, Pastor Efrain. Gusto mo malaman sino nagsabi, Pastor Efrain? Baka asawa ko yan. Hindi naman. Ayun nga, hindi pa asawa mo, Pastor Efrain, mo nagsabi. gusto mo malaman, Pastor? Sino po? Yan ang gusto ko kay Pastor Efrain eh. Talagang kasi nagsabi lang yan, nanay ko eh. Si Jefferson Panganiban. Pamangkin ko yan eh. Parang hindi ka na natuwa after eh. Parang, alam mo na yan, di ba? Baka pagka hindi niya sinabi yan, ititiwalag ko siya. Yan ang gusto ko kay Pastor Efrain. Talagang umasa. Hey, maraming salamat, Brother Jefferson, for watching and supporting us as well. Sige, sa aming mga kaibigan, if you have any questions or comments lang, guys, feel free to put it there. We will do as much. Now, let's go back to our topic, Pastor. So ngayon, syempre, you're a pastor na. And to me, I'm really glad for you taking that call kasi it's not a joke. Pero para sa'yo, Pastor Efrain, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging pastor? What does it mean to be a pastor, really, Pastor Efrain? Pagiging pastor parang pagiging tatay na din. Kasi ikaw pagka minsan yung pagka may mga miyembro na kinakailangang ayusin, inaayos mo sila, di ba? So because you love them,
At pagka yung mga kapatiran na halimbawa mayroong mga konting alingas-ngasan, mayroong iringan sa isa't isa, so kinakailangan mo mag-mediate between them, di ba? So kinakailangan na ikaw yung taga-neutralizer ka. So yung ayaw mo na nagkakagulo, nag-aaywa yung bawat miyembro ng eklesiya. So sa akin, para sa akin, ang pagiging pastor ay parang pagiging tatay. Pagiging kaibigan din. Diba? Yung makakabiruan kanila, makakatawanan kanila. Diba? So, ganun lang. Yan. So, thank you, Pastor Ephraim. So, talagang parang if you think about it, wow, parang ang daling maging pastor, ano? Pero parang it's not really, which we're gonna be discussing a little bit more. Now, Pastor Ephraim, so, to be like a father, like a friend, di ba? So, those are the usual concepts. Sabi mo nga, kung ano ba yung sabihin ng pagiging pastor. Pero, Pastor Ephraim, sinasabi nila parate, ang pagiging pastor is the highest calling. Alright? It's the highest calling. So, parang may hierarchy. Bakit kaya, tingin mo, Pastor Ephraim, bakit kaya sinasabing highest calling or out of all the careers, if I may call it that way, or position, eto na yung pinaka-the best pastor talaga. Anong palagay mo, Pastor Ephraim? Saan nanggagaling yun? Kasi sabi ng Bible, di ba, ang Diyos ang tumawag sa kanyang mga manggagawa. So, at alam natin that God, ang isang pangalan niya is El Elyon, the Most High God. So, ibig sabihin, pati yung kanyang pagtawag sa kanyang mga lingkod, mataas na pagkakatawag talaga yon, di ba? So, hindi ko naman sinasabi na ang sinumang, sabi, kasi kadalasan, nagkakaroon tayo ng idea na yung mga hindi pastor ay walang mataas na pagkakatawag ang Diyos sa kanila. Hindi naman ganon, di ba? Kung halimbawa, tinawag ka bilang isang Sunday school teachers, that is God's highest calling for you. So, ikaw, katulad sa iyo, you have a ministry, Zion on Air. Ikaw yung moderator ba ang tawag dito sa position na hinahawakan mo ngayon. So, that is God's highest calling for you. But I do not know, balang araw, kung ikaw pa'y mayroon pang ibigay ang Panginoon sa iyo na gawain, di ba? Parang mukhang papastorin ka ata, bro, no? Yung mga saka yung mga ano yan, mga asta na yan eh. Mag-focus tayo sa iyo, Pastor Ephraim. Sa iyo ba? Ikaw yung nahahapsit, ano? Yeah. So, thank you very much, Pastor Ephraim. So, ibig sabihin, there is a highest calling kasi, so, ibig sabihin, Pastor Ephraim, kailangan may calling. Okay, so sige, let's start picking up from these things. And I like what you mentioned, calling, kasi di ba nowadays, Pastor Ephraim, parang pag nag-Bible school ka lang, uy, pastor ka agad, di ba? Or anak ng pastor, pwedeng maging pastor. So parang there are labels kagad na nakikita natin, which is good naman if you think about it. It's encouraging you. But let's talk about that calling. When do you become really a pastor? Kasi tulad nun, sabi mo, Pastor Ephraim, nag-study ka ng Bible school, nag-aral ka sa secular school, pero you did not consider yourself as a pastor. When did you really say, you know what? Pastor Ephraim na ako. So when was that point in time, Pastor Ephraim? So, yan ay noong September 15, 1996 when I was installed as pastor of the church. Kasi you cannot be a pastor if you do not have a flock. Di ba? Paano ka magiging pastor kung wala ka namang kawan? Dapat may kawan ka. At hindi naman unilateral decision yan. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, ideklara na, ako tapos ako mag-Bible school, pastor na ako. Hindi ganon. So, God uses human instrumentalities. At naandyan yung church ng Panginoon Jesucristo, di ba? So, you can see that in the book of Romans. How shall they preach except they be sent? So, there is a necessity na kilalanin yung papel ng local church sa sa panawagan ng isang manggagawa ng Diyos. Di ba? Kasi the church is the one that will what? That will parang magko-confirm din ng pagkakatawag ng Panginoon sa buhay mo. Kung walang church na mag-validate na ikaw nga'y tinawag ng Diyos because kami bilang isang kongregasyon, nakita namin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo, nakita namin kung paano ka ginagamit ng Panginoon. Truly, you are a man of God, and therefore we are going to give you our consent na ikaw yung tawagin namin pastor. Diba? So, it happened way back in 1996, September 15 yon, nung ako ay
na-installed sa pastorate ng aming simbahan. So, parang sinasabi mo, Pastor Ephraim, of course, okay, sige, let me just limit this point of conversation at least to what went for you and to the practice of your church. So, ibig sabihin, Pastor Ephraim, there was a declaration na parang, tama ba to, Pastor Ephraim, na, church, ang ating pastor now ay si Pastor Ephraim. So, parang gano'n nangyari. And then on, you started calling yourself or accepting the title pastor. Tama, Pastor Ephraim? Yeah. Okay. Now, curious lang ako ngayon, Pastor Ephraim. What changed in your life? Kasi di ba, okay, before you were a pastor, parang you were kind of doing naman the things you're doing now, pero wala pa yung quote-unquote official title na pastor. Ano nagbago in your life nung ikaw ay tinawag na talagang Pastor Ephraim of, tapos meron ng church, ganyan? Okay. So, siyempre yung unang-una yung galang na doble-doble, di ba? Kasi dati tawag lang sa'yo, kahit even though you are working in the vineyard of the Lord, pero ang tawag sa'yo, kuya, brother, di ba? Yun ang tawag sa'yo. Pero nung naging pastor ka, yung the very title was given to you, ibinigay sa'yo, at yung title na yon ay may kaakibat na galang. Lalo-lalo na if the church is taught on how to respect the man of God. So, yun yung isang pagbabago. At saka, yung salita mo, yung ibig sabihin, whatever you are saying to the people of God, as long as it has a bearing from the Word of God. So mayroon siyang weight na galing naman doon sa salita ng Diyos, sinusunod naman ng mga tao ng Diyos yan di ba? So yun yung isa. Dati para bang it is just an option, di ba? Pero ngayon, pagka sinabihan mo yung isang mananampalataya na may batayan ka naman mula sa salita ng Diyos, sa kanila kanilang tinitimbang na ay talaga ito yung wisdom na ibinigay ng Diyos sa pastor namin, so I have to follow this man of God. Bagamat hindi naman tayo diktador, di ba? Pangit naman yun. So, ipinapakita lang natin, this is what the Bible teaches, so it's up to you if you are going to do what I am telling you from the Word of God. So, I praise the Lord because of the people of God na marunong naman sila sumunod. So, yun. Good. And actually, nakatawa yun, Pastor Ephraim, kasi that means there is also a blessing doon sa mga members or sa mga tao who blesses the man of God, like, for example, a pastor. Yeah. So nakakatawa. Thank you for sharing that, Pastor Ephraim, yung mga na-experience mo na blessings or double honor as what the Bible's been mentioning. Pero looking at yourself naman, Pastor Ephraim, were there things that you changed or nagbago or kailangang maging maingat when you had the title pastor? Kasi kung, halimbawa, for example, dati, di ba, parang kung brother or kuya or other offices maybe or other ministry, parang sabi mo, maybe not as heavy, no? But when you became a pastor, ano na yung mga things that you have to watch out, things that you do that maybe you're not doing as much before or quite as sensitive on that aspects, Pastor Ephraim? Okay, so kasi ang sabi ng Bible kasi yung pagpapastor o yung being a bishop, that is also a desire and that is also a calling. Pero lagi nating tandaan na mayroong qualification yan. Tama, maganda yung question kasi marami na siguro mayroong pa ilan-ilan na they are just after the position, they are just after the title, but they are not after the duties at saka doon sa tinatawag nating maintaining the qualifications or the requirement na sinet ng Panginoon sa kanyang salita. So yun yung mga bagay na dapat ingatan talaga, especially when it comes to immorality. So halimbawa sa mga kababaihan, so hindi ka dapat magpasakay ng babaeng membro, di ba? Na ikaw lang at saka yung babae ito sa sasakyan. So dapat pa 'yon ina-avoid sa mga pagka-counsel. So pagka babae yung ika-counsel,
So at hindi naman hindi masyadong masalimuot yung issue. I make sure na my wife is with me. So na nakikipag-usap doon sa babae. Pero pagka medyo masilan ay doon sa mga nakikita ka pero hindi kayo naririnig ng tao. Pero at least nakikita kayo. Okay? Hindi doon po sa mga places na katulad ng offices na sarado. So hindi ganoon. I do not like that. At yun, kasi para iwas temptation, di ba? So we don't want to have skeleton in our closet. So yun yung isang bagay na ayaw natin. Kasi makapag-disqualify yun sa bawat manggagawa. Di ba? So we should not put the qualification for pastoral leadership under the rug. So hindi natin dapat kunin yun. Dapat we have to honor the qualification that God set in His Word. That's right, Pastor Ephraim. So thank you. Well said. Ibig sabihin, Pastor Ephraim, that lalo na, no, kasi marami po mga pastors na nanonood po dito sa atin. Tama yung sinabi ni Ma'am Arlene, no? Great power comes also the blessings altogether. So agad nakakatuwa on that one and the influence in that sense. At nakakatuwa naman si Pastor James, ano? Talaga napaka-supportive. Yan ang gusto ko sa'yo, Pastor James. Push lang natin yan, Pastor James. And also, let me do a quick shoutouts, Pastor Ephraim. Si Miss Erlinda Kagomok is watching also with us. Thank you for dropping by, ma'am. So hopefully you can stay until the end. Tsaka si Miss Juliet Valdez, she also gave a shoutout. Sabi niya, hello po, Pastor Ephraim. You always have an open arms for the members daw. Yeah. So nakatawa naman, Pastor Ephraim, the things that you really do as far as the members are concerned. Sige, now let's talk about your experience now as a pastor. So thank you for sharing to us, Pastor, the responsibilities and the blessings that comes your way into the office of a pastor. And now we know that it's the highest calling kasi it was the God who called you or the men of God as a pastor that gave that particular aspect or that attribute. Now, you know what, Pastor, tama, di ba? Kanina when you said, being a pastor is like a father and like a friend, parang ang saya parate. Parang dali. Parang, dali lang pala yan, di ba? Pero let's talk about it, Pastor. What is the usual challenge? Challenge muna, ha, Pastor Ephraim. Ano yung usual challenge ng mga pastor? Ano yung mga tipong medyo it kinda like, makes it hard for you, stressful, kumbaga, Pastor Ephraim? Yung mga problema na sinishare nila sa iyo, of course, sa pag-uusapan naman yon, sa mga pastor, sabi nga natin, you cannot please everybody. Diba? Hindi mo talaga mabibigyan ng tinatawag nating kaluguran ang bawat isa. So, dadating din po sa panahon na may mga kabatiran din na maaring iba yung sentimento patungkol sa iyo. Diba? So, maari may mga tao na hindi makaunawa doon sa wisdom na ibinigay ng Diyos sa iyo at akala nila ginigipit mo sila, pero hindi naman kasi alam naman natin kapag ikaw nagturo ka patungkol sa kasalanan, ayaw talaga ng Diyos yun sa Kristiyano, di ba? So, may mga pagkakataon, di ba? May mga Kristiyano din naman kasi na mahina pa, talagang medyo mahina pa. So, and then they cannot, hindi nila kaya na tanggapin yung mga tinatawag nating review o kaya yung mga instruction na binibigay mo sa kanila pagka minsan, iba nagpupuyos din yung damdamin, di ba? So, yung human emotion pagka minsan. Pero sa ganon, pinagpapasudyos na lang natin yan, di ba? So, alam nyo, sa gawain, we do not need enemies. What we need is ally. So, ganon lang. Pagka may mga ganon, mga miyembro ganon. So, siyempre, unawain mo sila. We are here to be understood and to understand also. So, andin naman tayo para unawain at makaunawa din. So, ganun lang. So, siguro, ang isang talagang challenge dyan is kapag ka talaga nakita mo yung membro na in spite of all your effort na mapabuti sila,
ay medyo medyo nasira ang buhay, mahapdi yun sa puso ng pastor, di ba? Masakit yon. Kasi para bang pakiramdam mo, nag-fail ka doon sa tungkulin mo sa taong yon, di ba? So yun yung kadalasan. Pero ang buhay ay laging nagpapatuloy, di ba? Kung yung mga taong ganyan bumabalik, tinatanggap yan at inuunawa at hinahayaang makatayong muli. So, gano'n lang naman. So, para sa akin So, Yeah, walang problem. Thanks for sharing. So, ibig sabihin, if you look at it, Pastor Ephraim, parang meaning the ministry itself, parang kaya, di ba? But it's the people that makes it exciting. It's the people also that makes it challenging, if I got that right. Now, Pastor Ephraim, can you name us one example, really? Like, if it's okay with you, na talagang, wow, super biggest challenge in your ministry as a pastor, Pastor Ephraim? Meron bang ganon na instance na talagang one challenge talaga, boom, that top of your mind, it's there? May ganon ba, Pastor Ephraim? And if you can share it to us. Okay. May ganon, but I cannot discuss the detail because it is too sensitive. But not in the congregation that we have. It happened doon sa ibang congregation that came out from our church. Hindi division that is not division, kundi yung sent out namin na kamanggagawa. I am not in the position to tell the name. It is very unethical, diba? So for me to discuss this. Pero yun sa akin. Pero I am still hoping that we can still talk. So ganun lang naman, di ba? Makausap ko din yung tao. So actually we exhaust every means to reach out to the person. So not only twice, thrice, even 4 times, pero ayaw talaga. So we were not allowed to. He did not allow us to talk to him, even if the church requested his presence. So hindi din talaga. Kaya yun yung sa akin. So Yeah. but we love that person in the Lord. So hindi naman siya kaaway. So siguro lang. Yeah, Okay. amen for that, Pastor Ephraim. Now, ito, na-understand more. Kanina sabi mo kanina kasi, di ba, being a pastor is like a father. So parang ganun, Pastor Ephraim, di ba? Parang you love everyone so much, even yung mga maybe daughter churches or fellowship churches. Kaya lang, if they don't love you back, maybe that's what I'm getting from what you're saying. If they don't love you back, you still have to love them back just the same, di ba, Pastor Ephraim? Like, like a father to their kids. Wow, di ba? So great. Now to make it naman on the flip side, kasi if that was the challenge and usual frustration of a pastor, maybe like in your experience, kanina nabanggit mo naman, Pastor Ephraim, may mga double blessings. Like, ano naman ang mga benefits? Kasi syempre, di ba, pag halimbawa, di ba, Pastor Ephraim, malay mo dito sa atin, may nagpe-pray, malay mo, may tinatawag pala magpastor dito. Gusto mo na alamin yung job description. Ano ba yung mga responsibilities? Nasabi mo na. Ano naman yung mga blessings, di ba, na usually nakukuha ng mga pastors, Pastor Ephraim? Okay, unang-una, kapag ka nagpastor ka, wag mo laging isipin na nagsasakripisyo ka. So it is not a sacrifice when you became a pastor, it is not a sacrifice. It is a privilege. Okay, pribilehiyo yan. So walang pastor na nagpatulo ng dugo, pawis lang siguro, pero dugo wala pa. Di ba? So hindi ko pa naranasan yan sa buhay ko na kung saan sasabihin ko talaga na I had to sacrifice a lot of things, even the precious things that I have. So hindi, wala pa yon. So nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat pribilehiyo ang pagpapastor. At hindi lang yung sa position tayo dapat tumingin, di ba? So we should not be a position conscious na tao. As long as you are in the ministry, so go for it. So yan yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So pero kung bigyan ka ng Panginoon na kung saan ikaw ay gawin niyang pastor, so you welcome it. You must welcome it. Sa akin, medyo takot ako dati kasi alam mo, medyo sa pagsasalita,
maaring I can say with Moses na I am not an eloquent person, hindi ako mahusay magsalita. Pero of course, God is the one that will give us the enablement that we need. Siya lang talaga ang magbibigay sa atin ng kakayahan to speak before the people of God. Actually, i-add ko diyan, idagdag ko, when I started attending the church, I was the one occupying the last row. Yun sa pinaka-huling-huli. Okay? Pero through the years, unti-unti, nagugulat ka, parang umaabanti ka. Di ba gano'n? Until such time, nalaman ko na lang, no, na-realize ko na lang na nasa unahan na ako ng mga tao ng Diyos. Kahit na hindi ko minasa, kahit hindi ko pinagplanuhan, pero inilagay ka na lang ng Panginoon doon. So, kagulat-gulat at kamangha-mangha. So, hindi naman ako karapat-dapat doon sa lugar ng posisyon na yan. Marami pang mga tao na capable at alam ko fitted for the work of the ministry. Nung una nga kapatid, sabi ko, sige Panginoon, if lang ako, filler lang ako for at least a year. So, pang isang taon lang ako hanggat wala pang nakikita yung church na papalit talaga. So, pero pinalagpas ng Panginoon yung 1 year. Sabi ko sa Panginoon, kasi yung nagpapastor sa church namin, kasi pang-apat na ako. Kadalasan 4 to 5 years lang na umaalis sila, nalilipat ng ibang bansa, o ganon. So, Pastor Mariano went to California. Yung isa naman, nag-abroad, nag-Saudi. So, iba-iba, no? So, ganon. Sabi ko, Panginoon, kahit na yung 5 years, malagpasan ko. Sa biyaya ng Panginoon, nakalagpas naman ako. So, sabi ko sa Panginoon, pwede po ba, dublihin mo na lang. So, dinubli ng Panginoon. So, Panginoon, pwede bang yung lahat ng 3 pastor na nauna sa akin, pagsama-samahin mo yung year of service nila at ibigay mo sa akin. Sa biyaya ng Panginoon, nakalagpas naman ako ng at least 15 years, makalagpas ako doon. So, sabi ko naman sa Panginoon, Lord God, give me at least 50 years in the work of the ministry. Ngayon, biyaya ng Panginoon, naka 27 na ako sa ministry ng church namin at sabi ko, Panginoon, 23 years na lang. So at least mayroong akong kalahating siglo, half a century of service to the Lord. So pero pagka sabi ko nga is, Panginoon, sige, siguro I will die at the age of 76. Yeah. Amen for that testimony, Pastor Ephraim. So talagang nakakatawa yung sinabi mo kanina, no? Nagpo-progress ang upuan, physically also from the back row, and you move towards the front, and now you're standing in front of everybody else. So bukas itingnan natin kung sino ba yung mga nasa unahan, di ba? Malay mo, di ba? Kaya walang gusto mo po sa unahan, Pastor Ephraim. So, baka daw tawagin doon. Biro lang. So nakakatawa naman yan. Now, Pastor Ephraim, let me do some quick shoutouts. Nakakatawa. Thank you very much for those engaging with us. I love the comments. I love the likes and so on. So please keep it coming. Maybe iba, di ko lang mabasa, but let me do some quick shoutouts for those at least na nakita ko. Hi to Jana Ramirez. She's watching with us. Ma'am Rose Tanyala. Thank you very much, Ma'am Rose, for dropping by. And she mentioned Pastor Paem. Kasi of course, guys, sabi nga ni Pastor Ephraim, he also goes by the nickname Pastor Paem. So yan. So you're always a humble example. So thank you for giving us a reflection of humility. And I echo that. So thank you very much for that, Pastor Ephraim. And si Sir Gary and Ma'am Joy Arugan is watching us as well. So thank you for joining us in today's discussion. Now, Pastor Ephraim, let me catch you to what you mentioned earlier that nung una, it was only a filler, a prayer to fill in 1 year, then it became 5 years, then it even came to a point na you wanted like 15 years and even to 50 years. Now you're serving 27 years. Now, the question is, Pastor Ephraim, with all the struggles that you mentioned, with all the responsibilities that you have to fight with, di ba kasi syempre, if you're preaching the Word of God, it's not just about the people who follows it, but you also preach for yourself. And it's a struggle. Kasi di ba, like, kung normal Christians ka tayo, it's hard. How much more a pastor like you and those in the show also right now? How do you sustain the passion in the ministry? Hindi ba parang,
ayoko na, kapagod, di ba? Parang the pressure, ayaw mo naman sa akin, galit naman kayo sa akin, hindi kayo sumusunod, di ba? Pero you still want to get 50 years in service with the Lord. How is that so, Pastor Ephraim? I do believe that God is gracious. Lahat ng mga bagay na gagawa nating gawin, it is because of His grace. Unang-una, di ba, yung salvation natin, sa biyaya yon. Pati yung paglilingkod natin sa biyaya din ng Diyos yon. So, kung ako man ay humihingi ng additional 23 years pa, kasi nakita ko that, yun nga, kabutihan ng Diyos, kagandahan loob ng Diyos. At isa pa yon, lagi ko din sinasabi sa mga kapatiran, lalo sa mga young people, be good to your parents. Kasi hingi ka ng hingi ng mahabang buhay, but if you are not obeying the commandments of the Lord, especially honoring your parents, so sa palagay mo ba, ibibigay sa iyo ng Diyos yung mahabang buhay? Kaya ako, mahal ko yung aking mga magulang. No? Kahit na ako matanda ng ganito, I keep on telling them na I love you tatay, I love you nanay. So, ganon. Bagamat yung tatay ko na mayapa na, pero kasi hindi naman kami usual na nagsasabi ng ganyan nung maliliit pa kami. But when I became a Christian, natutunan ko na lang yan. So, kaya sabi ko, I am so certain that God is going to give me what I request from Him. It is because God is gracious. At the same time, hindi naman ako pasaway sa nanay, tatay ko. So, yun. At yung tanong mo, paano nasusustain? Biyaya lang talaga, kapatid. So, biyaya lang ng Diyos. At saka, seeing your people, seeing God's people as a blessing. Kasi pagka tinignan natin lagi, yung pasakit, di ba? So, yung mga negative, so parang wala kang rason para magpatuloy. Pero pagka nakita mo yung mga kapatiran mo, pagpapala sa iyo, 'di ba? So, yun yung magpapan sa iyo, yun yung magpo-fuel sa iyo. Yun yung motivate sa iyo para magpatuloy sa paglilingkod. Amen on your ministry, Pastor Ephraim. Now, if you have time, go back to our comments, and there's a lot of encouragement words that goes your way, Pastor Ephraim, and hopefully this is something that can boost you more, no, in your ministry. And it's encouragement also that si Sir Derek Manalo, si Sir Ross is watching with us also. Thank you very much. Now, Pastor Ephraim, ito, let's discuss a little bit some of the social norms. All right, social norms. Sabi mo kanina, Pastor Ephraim, a pastor is like a father, it's like a friend. Syempre, we have to watch out for the members in the church. So may natural interest ka dapat sa buhay ng bawat isa sa mga members natin. Kaya lang, meron bang hangganan, Pastor Ephraim? This is just a question meron bang hangganan as to up to what extent should you be involved in the lives of your members? Kailangan ba alam mo yung mga sweldo nila? Kailangan ba pag may alam mo yung sino nililigawan, yung mga magpapaalam muna sa'yo? In your own practice, Pastor Ephraim, where does the pastor and the member relationship begin and where does it end, if there is such a thing, Pastor Ephraim? Okay, so sa church talaga, dapat yung pastor, wala siya, ako katulad ko, yung tinatawag nating confidante in the church, wala dapat ganon. Kasi your best friend today can be your worst enemy tomorrow, di ba? So I make my friendship available to all. Patas-patas lang yan dapat. So kasi may pera man yan o wala, pastor nila ako di ba? So when it comes to sa mga tinatawag nating ligaw-ligaw, pinapaalalahanan mo sila. So kung ano yung nararapat nilang gagawin. But of course, ikaw pa rin magsasabi na decision mo yan. Hindi ko yan decision kasi baka masisi ka. Diba? Sinasabi ko sa kanila, ito yung pamantayan ng Diyos. This is God's standard. So ito yung katuruan ng Panginoon. It's up to you. Ikaw yung mag-decision dyan, hindi ako. Kasi kung ako magsasabi,
at magkamali yung desisyon na gagawin mo, ako ang sisisihin mo. 'Di ba? So, kaya lagi ko sa kanilang sinasabi na mayroon kang tatay, mayroon kang nanay, you talk to them also. So, kasi ganito yun how to know the will of God. Una, biblical principle of the Word of God. Pastoral advice, parental authority, di ba? Personal experiences. Yun yung mga kailangan mong pagtimbang-timbangin, di ba? So, para sa ganun, you can come up with a good decision. So, nagsik ka ba ng advice ng pastor? Kubuha ka ba ng lesson from your own personal experience? So, dati, di ba, nagka-boyfriend ka na ng unbeliever, pinasakitan ka lang, di ba? Bago uulit ka na naman. Ibang ganang mga bagay. So, saka yung parental authority, dapat sinusunod yung magulang. Ano bang sabi ng magulang? So, yun. So, sa akin, ano yung parameters ba tawag doon? Yung hangganan, boundary. So, lahat sila kaibigan ko. Pero, I do not keep yung tinatawag nating best friend in the church. So, pwede lahat silang mag-imbita sa akin. Pwede nila ako pakainin sa kanilang bahay. So, ganun lang. Pwede nila ako ilabas, di ba? At saka yung family ko. Package deal kami. So, pagka ako inimbitahan, pati yung asawa ko at saka mga anak ko, dapat imbitahan din nila. yan ang gusto ko, package deal talaga, which is good. Now, actually, Pastor Ephraim, that is what I wanna start wrapping up our discussion today. Now, with all of the things that you are talking about, Pastor Ephraim, nag-revolve tayo to how a pastor is servicing the people of God by encouraging, by watching out for their spiritual welfare, by guiding them, and at the same time, you as an example to the flock, if we may use it that way. But I'm glad you started mentioning about your family. Now, my question is, how do you now balance your time for yourself, for your family, tapos for your members, in relation kanina sa tanong about boundaries? Kasi alam mo yun, di ba, Pastor Ephraim, like for example, kahit ba 2:00 ng madaling araw, can somebody just call you and say, Pastor Ephraim, I need help? When does the family time happens? When does the ministry time happens? When is the Pastor Ephraim personal time happen? How do you balance all of those things? Or what's your point of view in that po? Okay. So, may panahon ka talaga sa church, may panahon ka sa family, at dapat yung family mo hindi mo napapabayaan at hindi sila din kaagaw sa ministry, yung time mo sa ministry. So para sa ganon, hindi kabuhian ng mga bata yung ministry ng Panginoon. Kasi yung iba, akala nila, karibal nila yung church doon sa tatay nila. Di ba? So pero sa akin, sa karanasan ko, sa biyaya ng Panginoon, with the wisdom that God has given me, so kailangan kasing prioridad din natin ang ating, unang-una, prioridad natin ang Panginoon, yung ating family, at saka yung simbahan. So, may kanya-kanya silang papel na ginagalawan sa buhay natin. So, ang kagandahan na ituro din namin, pag-asawa, ang kahalagahan ng simbahan sa kanila. Kasi, for the past, since 2005, hanggang ngayong taong ito lang, noong April, mula 2005 hanggang 2023 ng April, nakatira naman kami sa simbahan sa likod lang. Kaya hindi mabigat sa amin yung sinasabing kung may tatawag ng 2:00 ng madaling araw, kaya 3:00, ganon. Very seldom lang naman pati yun. So, hindi naman ganun kadalas. Alright. So, thank you, Pastor Ephraim. And to me, galing, kasi you just made your life available and the Lord worked out every detail of it, even your family, even your ministry, and even for yourself as well. Ito nga yung sinasabi nila, Pastor Ephraim, share ko lang, di ba? Hindi dapat life-work balance or life-ministry balance. Dapat life-ministry synergy. Kailangan pagsamahin, but they have to go together. So thank you for that. Now, Pastor Ephraim, to close today's episode, ano po ang inyong message or words of encouragement to those watching us right now? Lalo na po, baka meron po mga nag-iisip-isip about
answering the ministry call in general, or like in general, how they serve the Lord in their life through their local churches as well, Pastor Ephraim. Okay, kung ikaw ay ligtas at ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa gawain, huwag kang mag-atubili. So, hindi ka naman iniiwanan ng Panginoon. God is going to be with you sa ministry na ipagkakatiwala niya sa iyo. Yung patungkol sa, ang iba kasi, ang consideration nila, yung financial provisions, material things. So, dadating yan sa iyo. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Ang isang prinsipyo na, one of the guiding principles na hinahawakan ko talaga is, ang Diyos natin, siya yung ating employer, at very responsible siya. Hindi siya madamot. So naranasan ko yan sa buhay ko for the past 27 years. So biyaya ng Panginoon. Alam mo kapatid, totoo yung sinasabi, bagamat ibang application ito nung sinasabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God that man live. Alam mo kapatid, binuhay kami ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. We preach the word. Okay? I preach the word to people and God feed us. Hindi ako nahihiya na sabihin na the people of God is the one giving, supplying our needs so that they are being used by God to supply the need of the pastor's family. So, doon nagkaroon ng konkretong, kahulugan sa akin, yung sinasabi din ng Panginoon. But I am not just talking about yung tinatawag nating kahalagahan ng Word of God sa spiritual na buhay natin. 'Di ba? Kundi yung pangako ng Diyos, 'di ba? Sabi niya, pagka humayo ka, God will supply your need. So, and truly, God is going to do that. So, ranas ko 'yan for the past 27 years ng pagiging pastor ko ng Community Baptist Bible Church. So natutuwa ako at nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, sa kanyang kagandahan loob, at sa kanyang patuloy na pagpapala na pinadadaloy sa mga tao ng Diyos. I love God's people because first of all, God loves them and I have to love the people that God loves. So kaya ganon. So mahal ko sila. I am not that vocal sa mga miyembro ng church, pero alam nila yan. Amen. So thank you very much, Pastor Ephraim, and I'm sure your members love you back as well, you and your family. So amen to your ministry, Pastor Ephraim. Sige, Pastor Ephraim, if I may just ask you po, please, if you can close us in prayer to close this episode as well po. Okay, pray tayo. God in heaven, we come to you. We thank you so much, O God, for your blessing. Salamat po sa natapos po naming interview. Sana po ito'y kapulutan ng aral at encouragement sa iba na maaaring may pagkakatawag, Panginoon, na nagmula sa iyo. Tulungan mo sila na hindi po sila mahintakutan, hindi po sila maging hisitan, Panginoon, na sumunod sa iyo pong panawagan. Isa pong pribilehiyo ang maglingkod sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa ministeryong ito ng Zion on Air, ministeryo ng Zion Baptist Church. Salamat po sa kanila pong Pastor Jeremiah Solomon. Salamat po Panginoon sa kanya pong pag-imbita din sa akin through Brother Jesse. Panalangin po namin na ang ministeryong pong ito ay magpatuloy at makapag-provide po kayo ng encouragement, motivation sa mga nanunood, nakikinig Panginoon ng mga patutuo na binabanggit Panginoon sa programang ito. Dalangin po namin na humaba po ang serbisyo ng aming kapatid na si Brother Jesse at saka ni Joshua. Dalangin po namin na puspusin mo po ng pagpapala ang kanilang po mga buhay. At balang araw kapag ka po sila ay nagbalik tanaw, Panginoon, sa pasimula ng kanila pong ministeryong ito, na andyan po, nakikita po nila kung ano yung naging impact, anong naging kontribusyon ng ganito pong uri ng ministeryo sa mga taong nakikinig, Panginoon, sa kanila ngayon. Alam po namin na maaari po balang araw mayroon po diyang mahamon na maglingkod sa iyo, and then they are going to tell to Brother Jesse na, Brother Jesse,
ako po ay naglingkod sa Panginoon, nagsuko ng buhay dahil nandoon sa pagkasangkapan sa iyo ng Panginoon sa pamagitan ng inyong programa sa Zion on Air. Dalahin po namin, Panginoon, na ibayo pong biyaya at pagpapala ang igawad mo po sa kanila. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat din po sa anumang magagandang bagay na aking pong naibahagi sa aking po mga kapatiran, yung po ay galing sa iyo. At kung mayroon man po akong nabanggit na hindi kaaya-aya, Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, na ako po patawarin mo po kung mayroon po akong nabanggit na hindi maganda, Panginoon, sa pandinig ng sinuman, higit sa lahat sa iyo pang pandinig. Ang lahat ng kamalian na maaring nagawa ko ay sa akin lang, Panginoon, pero lahat ng magagandang bagay ay sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila ka namin at panalangin ko po, O Diyos, na ang mga bagay na ito ay makapagdulot pa ng ibayong kapurihan at kalwalhatian sa iyo. Salamat po sa ngalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Ephraim. Thank you for joining us today. And of course, to all our listeners, thank you for joining or spending your Saturday afternoon with us. So stay tuned for our next episode. Together, let's encourage one another, pray for each other, be refreshed and excited, all in Zion on Air. Have a great day, everyone. Bye-bye.